Ang nakaraan, hindi inasahan ni Sebastian na humantong sa ganito ang lahat matapos siyang makita ang nobya na may kasama at kahalikang ibang lalaki. Kaya naman, hindi niya matanggap ang pangyayaring iyon kaya agad siyang umalis at sobrang sama ng kanyang loob sa babae. Habang nasa loob ng minamanehong sasakyan ay mabilis niya itong tinatakbo, yung tipong wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari. Isang paraan ng kanyang gagawin para hindi niya maramdaman ang sakit ang tumalon sa tulay, pero mabuti na lang at may isang babae ang nagbagandang loob na pumigil sa kanya. Sa mga oras na iyon ay narealize na Sebastian kung bakit masyado siyang apektado sa babaeng iyon, samantalang marami namang babae na masigit pa sa kanya. Matapos pigilan ng babae itong si Sebastian ay umuwi na rin ito patungo sa kanyang dormitory. Samantalang muling sumakay naman itong Sebastian sa kanyang kotse patungo sa kanilang bahay. "Oh Sebastian, ano nangyari sa'yo? Akala ko ba ay pinuntahan mo si Lorraine?" "Oo Lo, nakita kami pero niloko niya ako. Nagawa pa niya akong lokohin at lumandi sa iba." "Tama kayo Lo, mahirap pumili ng magiging katuwang sa buhay." Paano yun Sebastian? Alam ba naman magulang ni Lorraine ang kanyang ginawa? Ewan ko Lo, pero sa ngayon, sa oras na ito ay wala na akong pakialam sa kanya. Alam niyo bang muntik na akong tumalon sa tulay kanina nang dahil sa kanya? Mabuti na lang at may babaeng pumigil sa akin upang hindi ako tumalon. Kaya nga mo lang yan Sebastian, lumayo ka na kay Lorraine dahil nakasigurado ako na pera lamang habang sa'yo. Malas lang niya dahil inunahan mo na siya. Alam niyo Lo, gusto kong pasalamatan ng babaeng tumulong sa akin kanina. Hindi ko lang alam kung paano dahil hindi ko naman alam kung saan siya nakatira, pero sa pagkakaalam ko, isa siyang crew. Kung ganoon Iho, nalaman mo ba ang kanyang pangalan?" "Oo Lo, nakita ko ang kanyang nameplate at mukhang Sophie ito." "Hayaan mo Sebastian, magtatanong ako sa mga kaibigan kong negosyante at kung mayroon silang pangalan na Sophie." "Naku Lo, maraming salamat. Gusto ko siyang personal na pasalamatan sa pagligtas niya sa aking buhay." Samantalang nakauwi na rin itong si Sophie sa kanilang dormitoryo. "Oh, Sophie, bakit ngayon ka lang? Papasok na rin ako sa restaurant. Ikaw na ang bahala dito." "Hay nako Michelle, kung hindi dahil sa isang lalaki na gusto kong tumalon sa tulay, dapat kanina pa ako nakarating dito eh." "Ano? May lalaking gustong tumalon?" "Oo, tama yung narinig mo. Mabuti na lang at nakinig sa akin. Siguro broken hearted ang lalaking iyon. Siya nga pala Michelle. Sinabi kanina ni Manager Kim na kailangan daw nating magdagdag ng empleyado, lalo na bilang isang dishwasher, pakasakaling may kilala ka." Ang sungit pa naman ni Manager Kim. Parang isang babae. Alam naman niyang hindi tayo mga robot. Naku, ganun ba Sophie? Meron sana akong pinsan pero kakapasok lang din ito sa isang kumpanya. Paano kaya to? Mukhang kailangan na nating makahanap agad. Baka tayo pa ang malintikan ni Manager Kim. Sophie, papasok na ako. Bukas, malay natin. Merong gusto mag-apply. Sa ngayon, wag mo nang isipin yan. Magpahinga ka muna. Sige na, aalis na ako. Sa gabi ding iyon, tumawag naman itong si Don Rafael sa mga kaibigan nitong mga negosyante. Inalam nito kung meron silang empleyado na nagangalang Sophie. "Don Rafael, meron kami ditong empleyado na Sophie, pero isa lamang siyang crew sa restaurant." Sige Mr. Lee, maraming salamat. Bukas ay papuntahin ko dyan itong si Sebastian para makausap niya yung babae na yan." Sige Don Rafael, pero sa ngayon nasa labas ako ng bansa pero ibibili ko na lamang sa Manager Kim ko, okay? Sige, maraming salamat ha Mr. Lee. Binaba ni Mr. Lee ang tawag. Hello, anong sabi ni Mr. Lee?" "Confirm Iho, nasa restaurant ni Mr. Lee ang babaeng hinahanap mo." Sige Lo, bukas pupunta ako doon para makausap siya ng umaga." Kinabukasan maagang bumangon itong si Sebastian, excited ito na muling makita ang babae. Matapos nilang kumain ay nagpaalam na ito kay Don Rafael at nagpahatid na lamang sa kanilang driver. Boss, bakit ganyan po ang sa inyong suot? Naka-t-shirt lamang po kayo, parang mag-apply po kayo ng trabaho ah." Naku kuya, hindi naman sa ganun.
may gusto lamang akong makausap kaya ganito ang suot ko. Mamaya pagdating na doon ha, bumalik ka na agad sa bahay. Tatawagan na lang kita kung anong oras ako magpapasundo sa'yo. Sige boss, walang problema sa akin. Bago dumating sa mismong restaurant ay nagpababa na itong si Sebastian at kaunting lakad na lang hanggang sa makarating siya sa bungad ng restaurant. Umupo muna ito sa may gilid ng entrance, naghintay kung may lalabas o papasok sa loob. Ilang saglit pa ay may nakita siyang babaeng parating patungo sa kanyang kinaroroonan at mukhang naalala niya ang babaeng ito. Ito ang babaeng pumigil sa kanya upang hindi matuloy ang kanyang balak. Good morning, sir. Mag-apply pa ba kayo dito sa restaurant bilang dishwasher? Ha? Mag-apply? Hindi ha. Meron lang akong gustong kausapin na kaibigan. Nako sir, akala ko mag-a-apply kayo. Kulang kasi kami ng tauhan sa loob eh. Akala ko ikaw na yung hinihintay namin. Yari na naman kami nito ni Mr. Kim. Kung tutuusin, siya dapat ang maghanap ng empleyado eh, hindi kami. Pati tuloy kami napipressure sa kanya. Kung ganun ba miss, paano kung mag-apply na lang ako kaya? Matanggap kaya ako? Oo naman sir, talagang kailangan po namin ngayon ng karagdag kasama dito sa loob. Naku, kung ganun, samahan ko na kayo sa loob. Ipakilala kita kay Manager Kim. Laking gulat naman itong si Sebastian kung bakit hindi siya nakilala ng babaeng umigil sa kanya. Kung sa bagay ay simple lamang ang kanyang suot at medyo madilim din sa mga oras na iyon. Hindi niya alam kung bakit napasubo siya sa ganitong sitwasyon. Good morning Manager Kim. Meron na pong mag-apply bilang isang dishwasher. Kaya ito, pinasok ko na siya sa loob. Ano? Agad mo na pinapasok sa loob? Paano kung isa siyang spy sa kumpanya natin ha? Manager Kim, hindi naman siguro. Hindi ba kailangan natin ng karagdag na empleyado? Pwede ba Sophie? Huwag mo ko mangunahan. Kung gusto mo, ikaw na lang manager dito. Hindi naman po sa ganun sir. Concern lang naman ako ha. Kayo na mismo ang nagsabi na kailangan natin ng dishwasher. Sige na, dahil ginusto mo yan, ikaw na magturo sa kanya kung ano ang dapat gawin. Pero kung sakaling meron siya nagawang pagkakamali, ibabawas ko sa inyong dalawa ang sweldo ninyong dalawa. Maliwanag ba? Naku sir, huwag naman po ganun. O sige na, alis muna ako. Kailangan pagbalik ko dito ay makita ko kayong hindi nakatunganga. Maliwanag ba? Tuloy na nga umalis itong si Manager Kim. Nako miss, ganun ba talaga ang ugali ng manager niyo dito? Siya na nga yung tinutulungan, siya pang galit. Wala naman kaming magagawa sir. Siya ang may mataas na posisyon dito sa restaurant na ito. Alam niyo, pwede naman kayong magpetisyon sa kanya para upalis siya sa lugar na ito. Nako sir, mahirap yun gawin Malakas ang ganyang kapit sa big boss namin. Baka kami pa ang mawalan ng trabaho. Paano ang dalawang kapatid ko na pinapaaral ko sa probinsya? Mga pamilya na umaasa sa sahod ng mga empleyado dito. Kaya sir, hindi na kami nagko-complain. Ang mahalaga ay may trabaho kami at hindi magugutom ang pamilya namin. Siya nga pala sir, ano po ang pangalan niyo? Para may pakilala din kita sa mga kasamahan ko dito. Ako nga pala si Sebastian. Nice to meet you sir. Tuturuan mo na kita ng mga dapat mong gawin. Kapag wala ka nang ginagawa sa dishwashing area, pwede kang mag-mop ng sahig. Ha? Akala ko ba dishwasher lamang ako? Oo, pero paano kung wala ka nang ibang ginagawa? Hindi naman pwedeng nakatayo lang tayo, hindi ba? Baka magagalit si Manager Kim. Ganun talaga dito, sir. Kumbaga, multitasking tayo. Ano, itutuloy mo ba ang trabahong ito? Naku, wag mo nga akong tawaging sir. Parehas naman tayo mababang posisyon dito Oo naman, kung kaya nyo, bakit hindi ko kaya, hindi ba? Oo naman sir, I mean Sebastian pala. Lalo na at para sa asawa at mga anak nyo. Hoy, Sophie, wala pa akong asawa at anak. Single pa ako. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ayan, sa nameplate mo. Ay, oo nga pala. Ano kayang gagawin ni Sebastian? Lalo na noong nalaman niyang ganito pala ang pagtrato ng Manager Kim sa kanyang mga empleyado. Isusumbong niya kaya ito sa kanyang lolo at para na rin malaman ni Mr. Lee kung ano ang pinagagawa ng kanyang inassign na manager sa kanyang restaurant. Kaya mga kaibigan, huwag po nating palampasin ang mas naka-excite pa na kwento
sa ating part 4. Abangan!